Nitong mga nakalipas na linggo, muli na namang sinubok ang tatag nating mga Pilipino. Dahil sa sunod-sunod na buhos ng malakas na ulan, maraming lugar sa ating bansa ay nalubog sa baha. Pero sa kabila ng unos, nangibabaw pa rin sa ating mga kababayan ang tunay na diwa ng malasakit at bayanihan. Sa Abra, nagtulong-tulong ang mga residente para maitawid sa umapaw na Abra River ang isang pasyente. Sa Florida Blanca, Pampanga naman, agad na umaksyon ang mga rescuer para masagip ang lalaking ito na na-stranded sa isang irigasyon. Ang magkakapitbahay namang ito sa Kawit, Cavite, nagbayanihan na rin para maisalba ang isang natrap na bata sa kasagsagan ng pagragasan ng baha. Meron ding namigay ng libreng pagkain sa mga sinalanta ng baha. Ito na yung kutsara! Marami naman ang humanga sa matandang ito. Nanalitratuhan na manu-manong nililinis ang mga baradong kanal sa Maynila sa gitna ng malakas na ulan. Good job, Tay. Ludo sa'yo, Manong. Buti pa si Tatang. Naisip niyang linisin ang drainage kahit di niya trabaho. Salute sa'yo. Yung katulad ni tatay ang dapat sinasali sa tupad, mas may silbi pa. Ang galing mo, tay. Sino kaya ang bayaning ito? Dito sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue at Victoria Street sa Maynila, nahanap ng good news ang nag-viral na matanda. Siya ang 62 anyos na si Tatay Vicente. Kwento ni Tatay Vicente, nang bumuhos kamakailan ang malakas na ulan, sa halip na sumilong, hindi raw siya nagdalawang isip na suungin ang masamang panahon para tanggalin ang mga nakabarang basura sa mga kanal. Dati pa raw niya itong ginagawa. Alam ko na kasi matagal na ako rito, kaya alam ko na yung drainage ang yung mga manhole pag nabaran, hindi na agos yung tubig, kaya nagboboluntaryo na lang ako, nililinis ko. Nalis ko yung bara. Dahil sa ginawang ito ni Tatay Vicente, nadiskubre niya na ang baha na karaniwang tumatagal ng ilang oras humuhupa raw agad sa loob lamang ng kalahating oras. Kaya kung magkabulbul ang traffic, tapos minsan may tumitirik pa dyan, naabala sila. Si Tatay Vicente, hindi empleyado ng gobyerno. Hindi rin siya street sweeper. Ang paglinis daw niya sa mga kanal, kusang loob niyang ginawa. Ang mga kalsada kasing ito ang nagsisilbi niyang tahanan sa loob ng 38 taon. Dito lang ang nagpapahinga, saka minsan dito ako natutulog. 38 years na ako dito . Titinda lang ng golf ball, yung bola ng golf. Si Tatay Vicente, mag-isa lang sa buhay. Dahil wala siyang sariling bahay, sa loob na ng halos 4 na dekada, naging laman siya ng mga kalsada, habang ang kanyang mga kamag-anak ay nasa Laguna. Para may ipangtustos sa kanyang pang-araw-araw, nagbebenta siya ng golf ball sa labas ng isang golf course sa Intramuros. 200 pesos per balot. Depende, pag may mga player, minsan 600, ganyan. Pero hindi raw sapat ang kinikita niya rito. Nakadagdag pa nga na wala raw halos naglalaro ngayon dahil sa madalas na pag-ulan. Kaya si Tatay Vicente, nangungutang raw muna. Hindi na nga raw niya mabilang ang halaga ng nahiram. Pinapautang naman ako kasi mabait naman sila. Para pambili lang ng pagkain. Sa kabila ng hirap ng buhay, ang nagpapasaya raw ngayon sa puso ni Tatay Vicente, ang pagtulong niya sa kapwa kahit sa simple niyang paraan. Gaya na lang ng ginagawa niyang paglinis sa mga kanal tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Napakasaya yung voluntaryo mo na kusang loob mo na gumagawa ka ng ganyan lang. Saya talaga sa kalooban. At ngayong nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay, walang ibang hiling si Tatay Vicente, kundi makatikim ng konting ginhawa sa kabila ng malupit na buhay sa kalsada. At dahil sa pambihirang ipinamalas na malasakit ng ating bayani ng kalsada,
Ang good news, may inihandang sorpresa para kay Tatay Vicente. Para hindi na niya poproblemahin pa ang kakainin niya sa mga susunod na araw, nagbigay kami ng groceries. At dahil ilang araw rin siyang hindi nakapaghanap buhay dahil sa sunod-sunod na buhos ng malakas na ulan, may iniabot din kami sa kanyang cash assistance. Salamat, good news. Sa gitna ng sakuna, may mga istoryang lumulutang na nagpapaalala sa atin na hindi kailangang maging mayaman o magkaposisyon sa lipunan para tumulong sa iba. May mga taong gaya ni Tatay Vicente na salat man sa yaman, pero may malasakit at pagmamahal sa kanyang mga kababayan. Kahit sa kanyang simpleng paraan. Masasabi ko lang sa ibang tao, magkusa na sila, wag na nilang antayin mga kinaukulang. Kaya ako, pag bumaba, nagkukusa na ako, nililinis ko lagi yan. Dahil dyan, isang saludo sa'yo, Tatay Vicente. Magsasama-sama na naman tayo para sa isang gabing puno ng inspirasyon. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Ngayong malamig ang panahon, ang nagpapainit sa sikmura ng ating mga bay sa Cebu, nilarang o linarang. Kuha sa CCTV, pa-birthday ng isang matanda, burger for everyone mula sa ayudang nakuha. Birthday ko eh. Happy birthday! Babaeng kinamusta lang ng katrabaho, bumuhos ang emosyon. Bakit kaya? Ngayong malamig ang panahon, ang nagpapainit sa sikmura ng ating mga bay sa Cebu, ang paborito nilang sabaw. Gawa ng sariwang lamang dagat na pinalinamnam ng kamatis, luya at siling haba. Isang higop lang, siguradong tanggal ang lamig mo sa kanilang nilarang o linarang. At ang isa raw sa institusyon na sa paggawa nito, ang kainang ito sa Barangay Pasil, na dekada 60 pa lang nagluluto na ng linarang sa mga naglalakihan nilang mga kawa. Ito ang Esmen Karinderya. Our nilarang started ni sa akong amahan. It was started a very small ipiri. Among ginay-nayag tudlo, mga anak. Iba't ibang klase raw ng linarang ang matitikman sa kainan ni na Eping. Depende sa sahog nitong seafood. Narya ng eel o igat. Ang kanilang bestseller, linarang na sinahawga ng isdang may malalaking mata at napapalibutan ng mga tusok-tusok ang katawan. Ang exotic fish na tagotongan. Sa Ingles, porcupine fish. Safe naman po siyang kainin. Safe na safe. Walang dapat ipag-alala dahil ligtas itong kainin basta tama ang pagkakagawa. Ang good news, 130 pesos lang ito kada serving. Magdagdag ka lamang ng 15 pesos at may kasama na rin itong malagkit-lagkit na bugas o bigas na mais na perfect na kapartner daw ng mainit nitong sabaw. Wow! Yung larang ng ismen, may kakaiba siyang lasa na alam mo yung master na talaga yung nagluto. Yung laman ng isda, malinamnam, tsaka buo, hindi siya overcook. Maon na dyan na among naandan siguro sa larang ba. Mais dyan mo, iparis dyan siya. Babenta rin daw sa kanilang mga suki ang linarang na batfish na sagana raw sa karagatan ng Cebu. Sige na nga, Eping, paano niluluto yan? Kuwantag mantika, after init na sa mantika, atong iuna ning sibuyas bombay. Atong isunod ning ahos. After na ibutang ang ubang ingredients, luya, sili espada, ang tamates. So after na butangan na tog tubig nga gamay. Oras ng ilarang ang bidang isda, ibig sabihin, ilaga sa mga pampalasa at pampaasim na sangkap. Kani siya, kung gitawag na tog bayang or batfish. And then after atong mutangan og tamatis, panglamas, atong butangan og pangpalapot, kung gitawag nga cornstarch. Butangan sab na tog tausyo.
After na nabukal ning atong nilarang, ato na ni siyang timplahan. Atong butangag asin, suka para paaslom gamay. Last is the bitsin. At ready to serve na ang linarang na batfish. Lami kaayo! Ang linarang na hinahain sa karinderya ni na Eping, hindi raw nila binago mula sa original recipe ni Tatay Manny. The business started 1960. Actually, it was really my father ang nagluto sa among nilarang because naman siya talent sa pagluto. Kami dilitan ng kaming igsuon gitudloan. Selective ra ang gitudloan ni Papa. Ang putahing ito, naging daan daw para matikman ng kanilang pamilya ang inaasam na ginhawa. Sa tulong kasi nito, naipatayo ng mag-asawang Manny at Esing ang kanilang ancestral house. Napagtapos din nila ang 8 nilang mga anak. Lahat sila naging professional. May naging nurse, dentista, pare, abogado, at mga engineer. Financially, it helps a lot ang among nilarang. Matagal nang pumanaw ang kanilang tatay Manny at nanay Esing. Pero ang karinderyang kanilang itinayo, standing strong pa rin. Legacy sa among parents nga passed down namo sa mga siblings. Usasad akong pasalamatan ang akong ginikanan kay sila gid ang nakapanuo na lang tindahan tungod sa iyang timplada ba mao tong nanon gyud mi kay sanan ato nawa na sila nya nalipay sad ko nga nakakuha sa nako ang iyang timpla mao to nagpadayon gyud ang mayong dagan sa among negosyo. At kasabay ng paglago ng kanilang family business, nakapagbigay din sila ng hanap buhay sa mga tao. Nag-start ko diri mga 2012. O, dako kayo natabang sa akong kinabuhi. Kaya ako nakatabang ko sa akong mga anak. Eskwela nila niya. Naglugay ko diri kay maayo man sila sa mga ilahang mga trabante. At bilang patunay raw sa sarap ng kanilang linarang, kamakailan lang ang munti nilang karinderya, ginawaran ng prestigyosong Michelin Bib Gourmand. Ibig sabihin, ang kanilang linarang, abay, pang world class. Lipay kayo sa tanan kay an award manguna siya nga international award nga dili basta-basta bitaw mahatag sa ubang tindahan. Daghan ang kay misang customer na gyud noon. So nisamot after the award. Ang masaganang buhay na tinatamasa ngayon ng magkakapatid, utang nila sa kanilang nanay Esing at tatay Manny. Kaya para panatilihin daw nilang buhay ang alaala ng kanilang mga magulang, tuwing weekend, sinisigurado ng magkakapatid na sila'y kompleto at magkakasama. Because the love of our parents, we have to visit our parents on weekend, every Sunday. Every Sunday talaga pupunta kami doon. Sa bawat higo sa mainit na sabaw ng linarang, hindi mo lang malalasap ang pamana nitong sarap. Mararamdaman mo rin ang init ng yakap. Niluto kasi ito ng may pagmamahal. Matandang nakatanggap ng ayuda nung birthday niya. Ginamit ang pera hindi para sa sarili, kundi para magpamahagi ng burger sa iba. Bakit kaya? Happy birthday to you. Happy birthday. Kapag may birthday, ang celebrant ang sinusurpresa at nireregaluhan. Thank you so much, everyone! Pero noong 72nd birthday raw kamakailan ng kapitbahay ni Aika na si Tatay Lando, si Aika raw ang nasurpresa. Naglilinis talaga ako ng bahay, nag-general cleaning ako. Pumatok si Tatay Lando. Iniisip ko baka may tatanong siya. And then pagbukas ko nga po nung aking sliding window. Birthday ko eh. Nagpano ako. Happy birthday! Ang birthday boy kasi, kahit walang-wala, nagpa-burger sa kanyang kaarawan. Nakakatawa po yan. Pero ang pinakaumantig daw sa puso ni Aika, nang malamang ang ipinambili ng burger ng matanda, ay galing pa raw pala sa natanggap nitong ayuda. Happy birthday! Bakit kaya ganun na lang kataba ang puso ni Tatay Lando para sa kanyang kapwa? Jamie, City Hall, Art Center, sabi nyo. Kawa, kawa ikan, kawa.
Pilgawa, ikot, Pilgawa. Si Tatay Lando nahanap ng good news sa kalsadang ito sa Cubao habang nagtatawag ng mga pasahero. Pilgawa, ikot, Circle, Jamie, Kamuni. Tanong ako sa mga dyan, sa mga kung pwede akong makitawag. Nung una po, extra lang ako. Marami na ako maintenance, naawa yung presidente ng mga jeep na asosasyon. Pilgawa, ikot, apat pa, marami pang kulang, apat pa lang yung pasero. Sa kabila ng kanyang humihina ng katawan, kailangan pa rin daw ni Tatay Lando na magbanat ng buto. Wala na raw kasi siyang ibang maaasahan. Mag-isa lang na nakatira si Tatay Lando sa apartment na ito. Hiwalay na siya sa kanyang misis. Ang kanila namang mga anak nasa probinsya at may sarili ng mga pamilya. Nasanay na ako, sinanay ko na yung sarili ko na parang ako na lang na wala na akong asa. Malaki rin daw ang pagpapasalamat niya sa mga kapitbahay niyang nagmamalasakit sa kanya. Ang isa raw sa pinakamalapit sa kanya, ang pamilya ni Aika. Matagal ko nang kilala sila mula yung papa niya, mama niya. Parang napalapit yung loob ko sa kanya, saka sila rin, na parang tinuring nila akong ibahing kamag-anak na gano'n din naman ang turing ko sa kanila. So nung sumilip nung kumatok si Tatay Lando, which is hindi naman nabago sa akin. Ay! Salamat kayo na doon. Kaya kayo? Okay lang. Walang tema. Siyempre naman ako pa na yung ano mo. Wow! O talaga, pag may gasol na. Usually pag kakatok siya sa akin, naibibigay talaga siyang pagkain or kaya may katanong, may basura ka ba dyan? Ilalabas ko na. So nung nakita ko po yun parang usual na siguro magtatanong si Tatay Lando. Hindi ko pa po expect na bibigyan niya ako ng pagkain or what. Birthday ko eh. Nagpalo ako ng panito ako. Happy birthday! Napakalaking bagay raw para kay Aika ang ipinapakitang malasakit ni Tatay Lando. Kahit papano raw kasi, nararamdaman pa rin niya ang pagmamahal ng isang ama. Ang tatay kasi ni Aika, pumanaw nitong nakarang taon lamang. Pando pa po yung sakit, doon pa yung pangungulila ko sa tatay ko. Yung father ko po kasi is malapit niya rin po kaibigan si Tatay Lando. Ang tatay ko kasi kahit wala ho yung pera. Gagawa ho yun ng paraan para kahit sa amin may maibigay siya. Kaya si Aika, lagi rin daw sinusuklian ang kabutihan ni Tatay Lando ng maliliit na tulong. Si Tatay Lando po ay mailalarawan ko bilang isang mabait tsaka mapagbigay na kapitbahay. Minsan po pag-aalis ako, tatanungin niya ako saan kayo pupunta, mag-iingat kayo. Yun, so simpleng ganun po na pagkausap niya sa akin, parang nangamusta. Dahil pamilya na ang turing ng magkapitbahay, nang ipinagdiwang ni Tatay Lando ang kanyang kaarawan nitong July 18, naghanda raw siya para kina Aika gamit ang 400 pesos niya. Birthday ko eh. Nagpalo ako ng panito ako. Happy birthday! At dito na nga siya nakuhanan ng CCTV na sumisilip-silip sa kanilang bintana. May natanggap akong financial assistance sa aming barangay. Sinare ko, pwedeli ko ng barger. Ngayon, yung natitirang perang tinabi ko, pambilo po ng gamot. Alam naman po natin sobrang hirap po ng buhay ngayon. So sa halagang 400 pesos po, nakuha niya pa pong bawasan yan para maibili ng pagkain na i-share niya po sa amin. Matapos i-post ni Aika ang video ni Tatay Lando, marami ang naantig sa kabutihan ng kanyang puso. At ang good news, dumagsa ang mga pahabol na birthday gift para sa kanya. May nagpadala ng pera, grocery, kutsyon, at iba pang mga gamit sa bahay. Kuya! Naiiyak si Kuya! Ang hindi alam ni Tatay Lando, hindi pa tapos ang kanyang birthday celebration. Sagot na ng good news ang kanilang get-together. Naghanda rin kami ng isang simpleng salo-salo. Hindi ko masukat akalain ng galing mo yan. Dahil nakot, no? Nakahila ako. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Tatay Lando! Salamat po. Talagang happy ang birthday! Tatay Lando, maraming salamat mo sa iyong kabutihang puso. Huwag ka po sana mawawalan ng pag-asa dahil maraming tao ang nagdalasal at nagmamahal sa iyo. Mahal na mahal ka ng pamilya ko at nandito lang kami para sa iyo. Ako naman nagpapasalamat sa pamilya ni Aika at buwas na tinulungan nila ako at hindi ko akalain na ganito ang mangyaring sa ating buhay. Na parang pamilya ni rin nila ako at pamilya ko rin sila na
Salamat sa kanilang pag-aalala at pag-aalaga sa akin. Maraming po salamat. Patunay lamang si Tatay Lando na ang totoong yaman wala sa bulsa, kundi nasa puso. Birthday ko eh. Nagpano ako ng panito ako. Happy birthday! Kamusta? Okay ka lang ba? Mga simpleng salita pero malaki ang impact para sa iba. Tulad na lang sa babaeng ito sa CCTV na napaiyak matapos kamustahin ng katrabaho. Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Okay ka lang? Kamusta kayo mga kapuso? Masarap sa pakiramdam marinig ang mga salitang ito. Nakakagaan lalo na sa mga taong may pinagdaraanan. Relate dyan ang kitchen staff sa viral video na ito. Nang kamustahin kasi siya ng katrabaho na may kasamang haplos sa kanyang likod, walang kung ano-ano ang babae, napayakap na lang at saka umiyak. Pero ano kaya ang mabigat niyang dinadala? At paano ito napagaan ng isang simpleng pangangamusta? Kinamusta namin ang babaeng umiyak sa video. Siya ang taga Cagayan de Oro na si Rose Ann. Likas daw talaga siyang masiyahin. Kahit gaano man daw kabisi sa kusina, hindi nabubura ang ngiti sa kanyang mukha. Pagtingin ko sa kanila na napagod na sila, nag-joke ako, nagpatawa ako. Sabi nila sa akin, ate, yung pagod namin nawawala kasi palagi ka nakangiti, palagi ka nag-joke. Kaya nang naging tahimik daw siya kamakailan, napansin agad ito ng katrabaho niyang si Joyce. Masayahin ko kasi siya at araw na yon, pagpasok ko pa lang, damang-dama ko na po yung energy na hindi talaga siya masaya. At nang kinamusta na nga ni Joyce si Rose Ann, laking gulat niya nang ang kanyang masayang katrabaho biglang bumuhos ang emosyon. Marami pa akong iniisip, marami pa akong problema, tas pagdating ko po dito sa trabahoan, wala man po akong masabihan, tas si Joyce lang po yung nandito, kaya po ako nakapakwento sa kanya ng ganyan po. Pag-amin ni Rose Ann, nagkaroon sila ng tampuhan ng partner niya dahil lagi na lang daw siyang subsub sa trabaho. Gustuhin man daw niya, pero hindi option para kay Rose Ann ang magpahinga. Malaki raw kasi ang kanyang pangangailangan, lalo't may binubuhay siyang 2 anak. Kailangan ko pong magtrabaho. Hindi po pwede na pag may problema po, magmumukmok na lang po ako kasi may umaasa sa akin na 2 bata po. Isa pa sa kanyang iniisip ay ang pagpapaalis na sa kanila mula sa bahay kung saan sila nakikitira. Wala raw na pagsasabihan si Rose Ann sa mga problema niyang ito. Kaya malaking bagay raw sa kanya nung kinamusta siya ni Joyce. Ang pangangamusta ay isang napakagandang pagkakataon para kamustahin natin, no? Hindi lamang yung tao, kung hindi pati yung kanyang nasa loob. Minsan, may mga tao nga na hindi mo kailangan payuhan, ang kailangan lang pakinggan. Tiyak halos lahat ng mga nakakasalubong natin may problemang dinadala. Pero hindi lahat may nangangamusta. Kaya kami na ang bahala. Kakamustahin natin ang ating mga kapuso gamit ang nauuso ngayong comfort cards. Ito yung mga barahang naglalaman ng mensahe, paalala o mga tanong na maaring tumulong sa mga taong nalulungkot o may pinagdaraanan. Nung una, iniwan muna namin ang mga comfort cards sa isang mesa. Meron din kaming nilagay na signage na nagsasabing maari silang pumili ng baraha. At kung handa silang mag-share, willing tayong makinig. Ilang saglit lang, lumapit ang lalaking ito at bumunot ng comfort card. Ang nakuha ko is ano o sino ang iyong pahinga. Care to share, Edward? Para sa akin yung pahinga ko is may pamilya ko, magulang ko specifically. Pag napapagod ako, pwede ako lumapit sa kanila and binibigyan rin naman nila ako ng guidance. Sunod na nag-ikot ang good news. Paano mo hinaharap ang pakiramdam na parang wala ka nang na-achieve? Lumaban lang ng patas sa buhay, pero may respeto ako sa kapwa ko. Wala akong tinatapakan ng ibang tao. At ang huling bubunot,
si Maria Teresa. Ano ang isang life lesson na natutunan mo this year na hindi mo inaasahan? Sa pagtulong sa kapwa na pag lumapit sa'yo, madali mo siyang matulungan. Mabigyan mo kung anong pangangailangan nila. Nung panahon naman na ikaw ang nangangailangan, ni isa sa tinulungan mo, hindi ka nila matulungan. Parang ang hirap pala ng ganon. Kailangan kahit paano nagtatabi ka pa rin para sa sarili mo. Ang kailangan lang nila, someone na makikinig sa kanila, hindi sasabihin na mali yung nararamdaman nila. Paalala lang din ni Doc Raul, Kung ano man yung isinashare ng ating kaibigan, i-recognize natin. Hindi natin dapat pagtatawanan, hindi natin dapat binabaliwala yung nararamdaman niya. Samantala, kamustahin natin ulit si Rose Ann. Dahil na nga sub-sub siya sa trabaho, ang good news na ang gumawa ng paraan para kahit paano'y makapag-relax muna siya. Sagot na namin ang kanyang camper day kasama ang kaibigan niyang si Joyce. Masaya kaming makita ang iyong mga ngiti, Rose Ann. Libre lang ang mga musta. Kaya go, gawin niyo na. Dahil malay mo, ang iyong ipinakitang malasakit, ang siya palang magpapagaan sa mabigat nilang dinadala. Salamat sa inyong panunood, mga kapuso. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.